Hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Marcos Jr. absuelto na raw sa flood control scandal. Pero parang pangit yung scandal, no? Ulitin natin. Marcos Jr. absuelto na raw sa nakawan sa flood control. Yun yung maganda eh. Yung nakawan sa flood control. Absuelto na raw kung ang pakikinggan natin ay ang ombudsman. At si Martin Romualdez daw ang pinaka-mastermind ayon sa ombudsman. So yan po ang topic natin. Pero syempre, hinihiling ko po sa inyo na mag-like po muna tayo at mag-subscribe. Okay, pakinggan po natin ang balita ng Bilyonaryo News Channel. Ito po, wait lang. Ito na. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Absuelto? Siyempre, i-absuelto yan. Boss ni Boying Rimulya yan eh. Pero kung totoong si Romualdez at si Saldico ang talagang mastermind, di tama si BP Sara. Di ba, nauna na si BP Sara na pangalanan yan, dalawang yan. Romualdez at Saldico lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. O, di ba? Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Saldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabwatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa. Ayan, naglaho daw. Naglaho naman talaga si Gutesa. Pero kung talagang ang pinagbibintangan ng ombudsman ay si Martin Romualdez ang pinaka-mastermind, anong ginagawa ni Bongbong Marcos? Ba't hindi ipahanap si Gutesa? Nasa kanya ang PNP, nasa kanya ang NBI, hawak niya DILG. Samahan niya ng mga sundalo. Ipahanap niya si Gutesa. Bakit itinago? Bakit hindi mahanap? Di ba? Yan yung nakakapagtaka. Diyan tayo nag-iisip ngayon. Tuloy. At publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez. Narinig niyo yon? Wala pa raw formal na kaso si Romualdez. O anong tawag dito?
drama, pambubudol na naman. Kasi ang problema kay Bongbong Marcos, hindi na tinatanggap ng tao yung kanyang mga sinasabi. Kagaya nung nakaraang taon, sabi niya, may makukulong bago magpasko. Tandang-tanda ng milyong-milyong Pilipino yan. At sabi pa nga niya, mukhang sa kulungan sila magpapasko. Mayroon bang nakulong? Wala. Tapos, eto na naman. Salita na naman siya ng salita. Hanggang sa kay Romualdez na. Siguro, hindi umuubra na yung mga pambubudol nung nakaraan. Kaya, mas maganda yung malaking pambubudol. At eto na nga si Romualdez. Pero maniniwala lang tayo kapag naaresto na si Romualdez at nakulong. Kasi yung kay Bong Revilla, 1 buwan lang yata may arrest warrant na nakakulong na ngayon. Bakit kay Romualdez ang tagal? Samantalang tinukoy na ng ombudsman na si Romualdez ang mastermind. Pero wala pang formal na kaso. Anong tawag mo dyan? Di ba? Yan ang problema ni Bongbong Marcos, hindi na niya mapaniwala ang taong bayan. Kaya gumagawa siya ng malaking pangbubudol, malaking drama. At sari-sari, iba't ibang mga diversionary tactic ang ginagawa. Puro yun at yun lang. Tapos walang katapusan na ayuda. May ayuda na naman daw. 200,000 ang ipamimigay sa lahat ng mga barangay. Alam nyo ba kung ilan ang barangay sa Pilipinas? According to AI, nasa 42,000 mahigit ang barangay sa Pilipinas. So, i-multiply mo yung 200,000 times 42,000. That is equal to 8.4 billion pesos. Alam nyo yung ayuda ng ayuda, kapag ang gobyerno ayuda ng ayuda, wala yan. Band-aid solution nga lang yan At yung ayuda, mayroong korupsyon. Mayroong korupsyon sa ayuda. Pwede mo na nga tawagin si Marcos na ang kanyang legacy, ayuda legacy. Pwede mo na iduktong kay Marcos yung ayuda Marcos ayuda. Marcos ayuda legacy. Hanggang dun lang ang kaya niya. Nasaan ang mga proyekto? Anong petsa na? Abril na. Nasaan na yung mga... Mayo na pala. Mayo na. Nasaan na yung mga proyekto? Balita ko kay Saldico, mayroon na namang insertion na 100 billion si Bongbong Marcos. Ayon kay Saldico yan. Meron siyang video niya. Si Saldico nagsabi niyan, hindi ako. From 2023, 24, 25, hanggang 26. 4 na taon. 100 billion kada taon. So, 400 billion na yan. Kung 25 billion ang kickback, that is 100 billion na sa loob ng 4 na taon ang nakukulimbat niya. Ayon kay Saldico, hindi ako may sabi niya. So, kung puro ayuda-ayuda lang, wala talagang kwenta. Walang matibay na programa, walang matatag na proyekto. Puro ayuda lang. Dun sa ayuda nga doon nagkakaroon ng korupsyon. Madali lang i-corrupt yung ayuda. Kagaya nito, 42 barangay, 200,000 each. Yung ipamumudmod daw sa bawat barangay. Magbabalita yan. 1,000 ng barangay ang napamigay. Ang nabigyan. Tapos, lumipas ang 1 linggo. 3,000 na barangay. 5,000 na barangay na ang 42,000 ang barangay sa buong Pilipinas Tapos, hihinto na ron yung balita. Asa na yung 8.4 billion na pamigay ba lahat? At anong gagawin ng mga barangay captain dyan? Baka malamang dyan, magsalita yung isang barangay. Mr. President, 75,000 lang. 75,000 lang nakuha ko. Ito lang yung dumating. Anyari sa 125,000. Ayun na. Yun na.
8.4 billion, may pamamigay ba lahat? Ah? Sinong mag-audit? Meron bang ipapakita sa media na ito talaga napamigay na lahat? Imagine 42,000. Mahigit ang mga barangay sa... So yan ang problema kay Bongbong Marcos at dito sa ombudsman na pilit nilang inililigtas, iniiwas si Bongbong Marcos, pero wala na hindi na talaga pinagtitiwalaan ng taong bayan. Ang pinakamaganda talaga dito ay magsalita si Saldico at si Romualdez, sabay sila. Sabay sila. Kung totoong nilalaglag si Romualdez. Kaya lang, hanggang ngayon, wala pa raw formal na kaso. So, ang layo pa sa katotohanan, mga kababayan. Ang layo pa. Madali lang na masabihin ng ombudsman, ito yung mastermind. O para, para maligtas na yung amo ko, si Bongbong Marcos. Madali lang sabihin Pero, yan na nga wala pang kaso. Di malaking pambubudol na naman ito. So again, maniniwala na lang tayo kapag naaresto na at nakulong na si Martin Romualdez. Talagang totally nilaglag na ang kanyang pinsan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you next time. Bye-bye.